Dalawang buy-bust operation sa Muntinlupa at Marikina ang nagbulgar sa pagbebenta ng bogus di umano na karne ng baka at posibleng expired na. Masarap na, mura pa, yan ang sikat na beef pares na paborito ng marami. Pero paano kung ang inaakala niyong karne ng baka, baka ibang karne pala? June 19, 2026, ikinasa ng NBI-NCR ang test buy operation sa Muntinlupa. Talamak daw ang bentahan ng karne rito na dinarayo dahil sa bagsak presyo nitong halaga. Sometime itong June, naka-receive kami ng information na merong nagtitinda ng hot meat na supposed to be, sabi, beef trimmings ito. Sa surveillance footage, makikitang patuloy ang pakikipagtransaksyon ng undercover agent sa seller sa balkonahe ng bahay nito. Hindi na yan sa ahente price sa akin. Pag sa amin, 150. O, dyan na lang ako sa inyo. Para marami ang may uwi. Huwag mo na sasabihin. O, hindi na. Secret lang natin. Ang karneng baka, mabibili lang rito sa halagang 235 pesos per kilo kumpara sa market price na 400 hanggang 480 pesos per kilo. Wow! Ang laki ng discount. Yung suspecha nung nagsumbong is mga expired na, may mga problema na. Based on that, we coordinated with the National Meat Inspections Services, NMIS, together with the Department of Agriculture para imbestigahin ito. Masarap na, mura pa, yan ang sikat na beef pares na paborito ng marami. Pero paano kung ang inaakala niyong karne ng baka, baka ibang karne pala? Tulad ng karanasan ni Popoy, hindi niya tunay na pangalan, malaki raw ang natitipid niya sa pagkain ng pares. Pero nabalitaan ni Popoy na may mga paresan na ibang karne raw ang ibinebenta. Mula nung nalaman ko, hindi na ako bumili dyan. Pero minsan, napapaisip ko na, doon ako kakain kasi mura. Kaya rest muna sa pagkain ng pares si Popoy. Sana kung hindi siya baka, kung baboy, huwag naman sanang karne ng iba. Huwag naman sanang karne ng tao. Hindi ko tama yun. June 28, 2026, sumama ang resibo sa ikinasang bypass operation ng NBI-NCR at National Meat Inspection Service o NMIS. Meron tayong na-test buy dito sa Muntinlupa, Teachers Village. Beef trimming siya, na-certify na rin ng NMIS na hot meat. Target sa operasyon ng mahigit 200 kilo ng beef trimmings na pinagsususpetsahang expired na at walang permit. Nagkakahalaga ito ng 49,000 piso. Pagdating sa bahay ng subjects, iniabot ng undercover agent ang marked money sa seller. Ilan yan? 3 kilos lang. Hudyat yon para lusubin na ng mga otoridad ng lugar. Sa balkonahe pa lamang ng bahay, tumambad na ang mga nakahilerang chest freezer na naglalaman ng kilo-kilong karne. Yan yung resibo. Ito, marked money to, ha? Yan yung marked money. Kasama yan doon sa pinag-check. Napansin din ng mga inspektor na may tila kakaiba sa mga karne. Ano na pa talaga sir, unfit na talaga eh. Unfit na. Paano mo masasabi, sir? Sir, na yung mga discoloration na po sa mga tapos medyo slimy na po. Ang slimy pa, ano na po pa sila. Pero medyo maitim na siya. Yes po. Pero nang halugugin pa ng mga inspektor ang lugar, nabunyag ang iba pang mga karne na nakatago lamang sa loob ng malalaking styro containers na pinatungan pa ng mga bato. Kaya may bato, sir. Ayan, ang haba. Mas marami dito. As bocha yan. Bawal na to. Yung mirror lang na naka-styro lang siya, hindi na pwede yan. Malamang pati to. Nilagyan nila ng bato para hindi sumingaw masyado. Pag ito kasi, wala na to. At least na to. Nakapanayam namin ng meat seller, 6 na buwan pa lamang daw siya sa ganitong negosyo. Todo deny siya na expired na ang kanyang mga ibinebentang karne. Nagpapares kasi ako sir eh. Papapares ka? Oo, inalugi yung parisan ko ho. So ang nangyari, inaano ko na lang, yan kasi ginagamit namin sa parisan namin dati sir. So ang nangyari, nalugi yung parisan ko. May nagbigay sa akin ng murang ganyan, kaya yan na lang yung binibenta ko. Anong masasabi nyo na mga expired daw ito? Hindi ko expired yan sir. Wala nang nagawa ang negosyante kundi ituro ang supplier niya ng karne kaya agad na ikinasa ang ikalawang buy-bust operation. Kasama ang resibo, natunto ng NBI-NCR, NMIS ang supplier nito sa Marikina. Target sa transaksyon ang mahigit 300 kilo ng frozen meat products na pinaghihinalaang expired na at illegal na ibinebenta. Nagkakahalaga ito ng mahigit 70,000 piso. Pagdating sa Marikina, hinintay ng mga otoridad na dumating ang kanilang order.
Maya-maya pa, namataan na ang isang close van na pag-aari daw ng negosyanteng supplier. Loaded oh. Ang bigat ng karga. Pumasok ang undercover agent sa itinurong bahay at nakipag-usap sa seller na nagpakilalang si Cheche. Nang matanggap ang marked money, agad nang sumalakay ang mga otoridad. Tuloy kasama ng mga taga. Yung hawak mong pera, mark money yan. Makikita sa paligid na abala pa ang suspect sa paghahanda ng mga sangkap para sa parisan. Nandun po sa meron po yung label. Pag pinaano ko po dito, pinapaano ko na po yung box. Ano bang permit Ano na lang po dapat na kami, meron sila, online. Doc Jude? May business permit sila, pero dapat talaga meron silang COMI. Ano yung coming, Doc Jude? Ito yung Certificate of Meat Inspection. So, Okay. Galing yan sa? sa NMIS, kami lang po Okay. So meron kayo nun, wala? Malinaw na siya, Brad. Hindi po kasi namin alam kung saan kukuha ng ganito. Dahil walang kaukulang permit at dokumento sa pagbebenta ng karne, arestado si Cheche at ang iba pa nitong mga kasama. Kayo po ay naaresto namin. Meron po kayong karapatan na hindi magsalita anuman po ang inyong sasabihin ay maaaring gamitin sa inyo. Sinubukan naming kapanahimin ng suspect pero tumanggi siya magbigay ng pahayag. Ma'am, si GMA7, baka may comment ka na gusto mong sabihin, linawin. Nakaharap sa kasong paglabag sa RA 9296 o Meat Inspection Code of the Philippines ang apat na suspect. Bukod sa mga paglabag, nadiskubre pa ng mga otoridad na hindi pala baka ang itinitindang karne ng mga suspect. Lumalabas pala ito ay pork. Yung karne, to make it appear na maging lasang beef, kumukuha sila ng pork diaphragm. Ibig sabihin parte yan ng baboy, and then para maging lasang beef, nilalagyan nila ng beef fats. Lumalabas na nandadaya nga yung mga involved na person dito. Sa laboratory report na isinagawa ng NMIS, kumpirmadong baboy ang ibinebentang karne na nakumpiska sa Marikina, kung saan pinepeke para ibenta bilang karne ng baka sa Muntinlupa at iba pa nitong mga customer. Kung mapatunayang nagkasala, nakaharap ang mga suspect sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Delikado ito kasi hindi kung sa proseso yung health hazard sa makakapag-consume nito. Kung makakain sila ng itong mga hot meat na to, maaaring magdulot ng sakit or mas malubha pa rito, baka magdulot ng pagkamatay ng tao. July 2026, nakapagpiyansa na ang ilan sa mga suspect pero patuloy nagugulong ang kaso laban sa kanila. Paalala naman ng mga eksperto, malaki man o maliit ang negosyo, may pananagutan ng mga business owner sa kanilang mga customer. Ayon sa ating batas, kapag nagbebenta ka or nag-o-offer ka ng mga pagkain sa mga consumer, kailangan ay meron kang sapat na kaalaman or training pagdating sa food safety para mapanatili na yung mga pagkain na ino-offer natin sa mga customers ay talagang ligtas. Ang hinaing naman ng mga customer na tulad ni Popoy. May inis ka siguro doon kasi sabi beef tapos hindi pala. Siguro hindi naman siguro tama yun kung mandaya ka ng kapwa mo. Mabuti ang magnegosyo basta walang malalagay sa peligro, kaya huwag manloko. Lalo na kung yan parokyano mo. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel